Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay po. And bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. Pakihanap nyo na lang po ng timestamps no, sa baba po ng video para diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung messages ninyo for today. So, ito yung hang news. This is what's coming towards you sa ngayon. So, pwedeng merong pagtigil muna ng mga ginagawa ninyo sa ngayon. Pwedeng kayo ay magpapahinga muna. Pwedeng kayo ay magmumuni-muni muna. Kayo ay titigil muna sa inyong mga ginagawa. No? Probably kasi merong mga delays, merong mga pangyayari dito wherein hindi muna talaga kayo makakapagtrabaho or hindi muna kayo makakapag-pursue ng kung ano yung mga ginagawa ninyo, no? And this is also the way of the universe, no, to give you an opportunity para yun nga, makapagpahinga kayo, makapagmuni-muni, makapag-isip-isip, makapagplano, 'di ba? Kasi pwedeng matagal na din kayong hindi ninyo nagagawa 'yon para sa sarili ninyo. Kaya ngayon, no, may mga delays, may mga pangyayaring magkakaroon ng dahilan kayo para tumigil muna, no, sa inyong mga ginagawa. So pwedeng isa 'yan, no, 'di ba? Sa ibang lugar ngayon, tulad sa amin, merong bagyo. Kaya pwede na dahil sa bagyo, dahil sa masamang panahon, yun ang pwedeng blockage ninyo sa ngayon. Kaya mag-iingat din po kayo. So, ano yung aalisin ninyo or ano yung energy that is you are going to remove, sa buhay ninyo sa ngayon. We have two of emotions. Ayan. So, siguro, hindi muna kayo ngayon makikipag parang hindi kayo ngayon handa, no, to welcome new partnerships. Parang hindi kayo muna handa ngayon na siguro hindi kayo ngayon magbibigay ng oras muna para sa mga kaibigan, sa mga kasosyo ninyo sa negosyo. Yung bang muna kayo, parang you're going to focus on yourself muna sa kayon. Kahit siguro sa per person ninyo, hindi muna yung 100% meron kayong panahon sa kanila sa ngayon or magbibigay kayo ng attention sa kanila sa ngayon. Ang focus talaga ng karamihan sa inyo sa ngayon is sa sarili ninyo. No? O pwede ngayon din, you're going to take advantage of this opportunity na mapag-isa muna kayo, makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay. You're going to do self-care siguro ngayon, no? Yun muna ang focus ng karamihan sa inyo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first message po ninyo for today ay temperance. Ayan. So, be patient. Okay? Kailangan ninyo na maging pasensyoso at pasensyoso sa ngayon. Huwag muna kayong nagmamadali or huwag muna ninyong irarush, no? Or itry na irash ang mga bagay-bagay kasi now is not the time to do that. Okay? Always remember also na may mga dahilan, 'di ba? Ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin at may mga bagay na kailangan talaga natin na matuto tayong maghintay, matuto tayong magpasensya. Kasi unang-una, lalahanin din natin na hindi lahat ng gusto natin or plano natin ay yan ay mangyayari according to our timeline, 'di ba? Kasi lahat, 'di ba? Lahat in fact, lahat nangyayari according to the divine order and timing.
So, kahit anong pilit natin, kahit anong gawin natin, di ba? If it's not meant to happen, it won't happen. Di ba? Kasi nga, nasa Panginoon yun. No? Nasa ano yan, nasa divine universe yan. If that is meant to happen, then it will happen. Kahit wala kayong gawin, no? If it's meant to happen, talagang mangyayari at mangyayari yan. Kaya, in this case, ay kailangan ninyong magpasensya, kailangan ninyong matutong maghintay. Okay? We have 7 of inspiration. Ayan. So, meron kayong binabantayan or kailangan bantayan sa ngayon, no? Nandito kayo sa pinto, no? Nakadipa kasi you are protecting something, no? Hindi, kung ano yung valuables ninyo, siguro ano yung mga mahalaga sa iyo, yan ay kailangan mo protektahan ngayon, yan ay kailangan mong bantayan sa ngayon, ano? Tulad ngayon, ano, merong masamang panahon, siguro sa ibang lugar, no? Maaaring yung kailangan mong gawin ngayon is ayusin yung mga gamit ninyo, ayusin yung mga mahalagang bagay, ayusin yung mga possessions ninyo, i-keepsake ninyo para nang sa gayon maging ligtas, no? Maging ligtas kayo, pati yung mga kagamitan ninyo, mga valuables ninyo, no? Dito sa masamang panahon. For others of you naman, ano, this could be something else, diba? Kailangan ninyong protektahan yung trabaho ninyo, yung posisyon ninyo sa trabaho, diba? Kayamanan, yung mga ganon. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But there is something dito that kailangan ninyong bantayan, alagaan, at kailangan ninyo na asikasuhin ito at bigyan ninyo ng panahon, no, na maprotektahan from negative energies. We have Ace of Emotions. Wow. So, you're going to be filled with joy and happiness. Sa ngayon, Leo, merong mga blessings, no, na paparating. Merong mga magagandang siguro pangyayari, balita, or merong mga bagay, no, na paparating sa inyo na talaga namang siguro yan ay mga pwedeng yan ay mga hinihingi ninyo sa universe at ito ibibigay na sa iyo, 'di ba? Kung anong kailangan ninyo rito, no? 'Yun ang maganda dito kasi kung ano ang kailangan, whatever it is that you need, 'yun ang ibibigay sa inyo ng divine universe. 'Yun ang ibibless sa inyo ng divine universe, no, Leo? Kaya magiging masayang-masaya kayo. So depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng material na bagay, pwedeng love life yan, pwedeng meron ditong spiritual growth na pagpo-focusan ninyo. So, it could be anything. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung mga messages ninyo po for today, we have 6 of inspiration. Ayan. So, this is tagumpay, no? May liwanag na nasa taas, galing sa taas pababa, nababalot kayo ng liwanag kasi ano to you will be on the spotlight, no? You will be on the spotlight. Maraming tao ngayon na makakapansin sa iyo, maraming tao ngayon yung makaka-recognize sa iyo, pati na rin sa trabaho ninyo or sa resulta ng inyong trabaho, no? So this is really beautiful kasi this is the fruit of your labor na going to be displayed na sa ngayon. Ito na yung bunga ng iyong pagsisikap, no? Makukuha mo na at finally, diba, yung hard work na binuhos ninyo rito, whether this is in your career, in trabaho, negosyo, yung mga ganon, makikilala na yung effort ninyo, no? Yung galing ninyo, makikilala na din ng ibang tao rito. Kaya napakaganda. At pwede na meron kayong financial reward na makuha din dito, no? O pwedeng ma-promote kayo or mabigyan kayo ng pay raise bilang parang gantimpala, no? For the job well done na ginawa ninyo. So, what else? We have Queen of Inspiration. Ayan. So,
Dahil dito sa tagumpay na to, meron kayong panibago siguro, no, na gagawin. You will be more inspired, you are going to be more confident, no, about yourself sa ngayon, mga talents, skills, and gifts niyo. Mas magiging ano kayo ngayon, mas magiging confident and assertive kayo sa ngayon kasi nga galing kayo sa tagumpay at kaya magkakaroon kayo dito ng mas magiging driven kayo, mas magiging ano kayo, mas magiging masipag at matyaga, 'di ba? At you are going to be focused on what is the next thing that you are going to do sa ngayon. Kasi nga, mas nanggagaling kayo sa tagumpay, so mas may inspirasyon at motivation kayo sa ngayon. No? Ipagpatuloy kung ano ito or magsimula na naman kayo ng panibagong endeavor. So, what else? We have page of emotions. Ayan. So, may opportunity na dadating dito, no? Na talaga namang ikakakilig ninyo, ikakatuwa ninyo. So, pwede na ito ay opportunity na pwedeng i-embrace ninyo sa ngayon na talagang hindi ninyo ito papalagpasin, ano? May oportunidad, might as well take it, no? Kaya at lalo-lalo na inspired kayo sa ngayon dahil galing kayo sa tagumpay. Kaya hindi ninyo ito papakawalan. Hindi ninyo ito i-ignore, no? Bagkus you're going to embrace it. You will be excited, no, to take it kasi sayang, 'di ba? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So tignan natin kung ano yung guidance sa inyo ng universe ngayon. We have the Fool. Ayan. So mayroon kayo ritong sisimulang bagong ganap, ano? And feeling ko this is, you're super excited about this. Kung ano man ito, of course kayo lang ang nakakaalam kung anong sisimulan ninyong bago rito. But this is some kind of an adventure para sa'yo. This is some kind of a new beginning na siguro ngayon nyo pa lang ito magagawa ever, no? Ngayon nyo pa lang ito masusubukan, yung gano'n. Kaya super excited kayo about this. So, pwedeng ano to, pwedeng job opportunity ito, pwedeng leveling up of your commitment, no, with your person, sa relationship, pwedeng a business venture ito. It could be travel, no? It could be anything, no? Could be anything. Depende sa inyong sitwasyon. Pero parang ano to, ngayon nyo pa lang ito ever gagawin, ano? And by the way, I would like to say hi po and shout out muna sa ating beloved channel member na si At Alexander Toralba 3777 po. Maraming salamat po for your support sa channel and maraming salamat sa mga donasyon po na binibigay ninyo. Maraming thank you po. God bless you. Your next message po ay 5 of Inspiration. Ayan. So, pwede na sa dami siguro na kinoconsider ninyo na gusto ninyong gawin, ano, baka nalilito kayo. Or baka alam mo yun, may internal conflict dito. Baka sa daming options, pwedeng yung gusto ng puso mo, baka hindi yun yung gusto ng isip mo. Parang hindi nag-agree sila sa bawat isa, no? Pwedeng ganon. Or feeling ko din dito, baka merong kumukontra sa'yo, no? Baka merong kumukontra dito sa plano mong gawin. Baka hindi ka sinusuportahan dito ng kunyari, mga kaibigan mo, or mga kamag-anak mo, 'di ba, pamilya mo. So, pwedeng hindi sila suportado sa gagawin mo, no? So, what else? We have 7 of Voices. Ayan. So, 7 of Voices, ano to ha? Warning. Warning ito para sa inyo, no? Na maging ano kayo, maging mapagmatsyag kayo. Okay? Maging mapagmatsyag kayo, maging vigilant kayo. Kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer, no? So, 7 of Voices. So, pwedeng meron ditong kumukontra sa'yo. It's maybe because maybe ito yung ikakatagumpay ninyo, or maybe this is really going to be a very
beneficial for you na gagawin mo. So, pwede yung taong ito na kunyari ang kumukontra sa gagawin mo, because siguro out of jealousy, 'di ba? So, talagang kailangan ninyong dito, pag-isipan mabuti, do not allow other people, 'di ba, na sila yung magdikta sa iyo. Kasi unang-una kayo naman na nakakaalam, 'di ba, ng kakayanan ninyo, kayo naman na nakakaalam kung ano talaga ang gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. At saka ang importante dito, makinig kayo sa inyong intuition. Okay? Pakinggan ninyong maigi yung inyong intuition kasi yun ang gagabay sa iyo sa kung saan ka dapat mapunta, anong path ang dapat mong tahakin. At saka it will give you a signal, no, kung ang mga tao sa paligid ninyo baka alam mo yun, sinasabotahe ka lang, 'di ba? Baka nagdadahilan lang sila because ayaw nilang umangat ka sa buhay, no? So listen to your intuition kasi your intuition will always give you a signal, no, if there is something off with the people around you. Okay? Kasi pwedeng kumukontra lang sila. It's not because concerned sila sa'yo, but it's because ayaw nilang umangat ka sa buhay. Ayaw nilang mag-progress ka. Ayaw nilang umasenso ka. 'Di ba? Pwede rin naman na talagang mayroong concern ng mga tao sa'yo at kinukontra nila kung yung plano mo because they don't want you na mapasama ka. 'Di ba? Pwedeng ganun din. Kaya use your own judgment and discernment. Kailangan mo na kailangan mong pag-isipan mabuti ang gagawin mong ito. Makikinig ka sa kanila or makikinig ka sa iyong intuition, 'di ba? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun and Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo for today, Ace of Voices. Ayan. So, Ace of Voices is a new beginning energy. This is also tagumpay energy. This is a successful energy, no, Cancer. At pwede, no, na ang iba sa inyo rito talagang makaka-receive kayo ngayon ng epiphanies, ng new inspiration, ng mga new ideas, 'di ba? Meron ditong paparating na enlightenment sa inyo at wisdom, you're going to gain wisdom or maybe you need to apply the wisdom that you have gained in the past dito sa inyong sitwasyon. So, pwedeng ganun din ang mangyari dyan, sa sitwasyon ninyo sa ngayon. Kaya, Cancer, no? Gamitin ninyo yung inyong intuition lalo na para magabayan kayo ng universe sa mga gagawin ninyo or sa mga kailangan ninyong gawan or kailangan ninyong pagfokusan sa ngayon. Okay? So, meron kayong panggagalingan ditong siguro problematic situation, pero yung sitwasyon na to, you are going to survive that, no? Mapagtatagumpayan ninyo yan sa ngayon. Kaya yun ang magandang maibubunga nito, no? So, what else? We have Knight of Emotions. Ayan. So, pwedeng merong dito, no? Love life. Pwedeng love life ito, Cancer. Baka ang iba sa inyo dito is going to focus on your love life sa ngayon. Pwedeng ang iba sa inyo rito ay baka kung single pa kayo, no, baka kayo yung magpo-propose or baka kayo yung pagpo-proposan, no? So, pwedeng ganun ang ganap rito. So, good luck sa inyo dyan, Cancer. Kasi pwedeng meron ditong manliligaw. Meron ditong meron ditong manliligaw sa iyo or pwedeng meron ditong magpaparamdam sa iyo, magpapahayag ng kanyang pag-ibig sa iyo. So, pwedeng may ganon. So, what else? We have 9 of Voices. Ayan. So, 9 of Voices, no? Parang namumroblema kayo, nag-iisip, no? Baka this could be related dito sa Ace of Voices kung ano man ang sitwasyon ninyo rito. Pwede kasi na talagang problemado kayo, meron kayong iniisip, meron kayong pinoproblema sa ngayon, so hindi kayo nakakatulog, no? Pwedeng hindi kayo nakakatulog, pwedeng hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, ng malinaw,
you know. Pero since Ace of Voices is a victory energy, kaya kung ano man ito, malalagpasan ninyo ito, no? You will be able to come out with you're going to come up with a solution dito. Ang mahalaga lang din dito na reminder sa inyo, Cancer, if there is something na kailangan mong gawin, diba, sa tuwing may problema ka or sa tuwing meron kang confusion, you need to step back ng saglit lang, talikuran mo muna kung ano yung pinoproblema mo at magmuni-muni ka. Quick meditation would help you a lot. Diba? Mag-breathing exercises ka kasi nakakakalma yan ng senses natin sa katawan. Nakakakalma yan ng pakiramdam natin, no? Yung kaba, yung takot, yung anxiety, nakakalma, no? Natin yan if we do meditation or we do breathing exercises, no? You can do it like 2 minutes, 3 minutes, napakalaking tulong na yan. Nakakapagpalinaw na yan ng pakiramdam natin, ng kaisipan natin. Kaya, gawin mo yon, give it a try, no? Dito sa Google at saka dito sa YouTube, no? Maraming reference ang pwede mong tignan kung ano yung magiging komportable ka para gawin mo yung meditation or yung breathing exercises, no? So, tignan mo, maraming pwede kang pag-referan, no, kung paano mo gagawin yan. At subukan mo at makakatulong yan sa iyo ng malaki na ma-relax ang isip ninyo, gagaan yung pakiramdam ninyo, and with that, matutulungan ka nito, no, napapagtagumpayan mo kung ano man ang pinoproblema mo, ano man ang wino-worry mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong gabay sa inyo ng universe. Sa ngayon, we have the Tower. Ayan. So, Virgo, merong biglaang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo rito. At yung pagbabagong ito could overwhelm you, could electrify you, kumbaga, kasi yung parang ikakagulat mo to, no? Ikakagulat mo to na pangyayaring ito. Pero sa una magugulat ka kasi nga hindi mo ito ginusto. Hindi ito yung pagbabago na ine-expect mo or hindi ito yung pagbabago na plinano mo. Kaya syempre, magugulat ka, diba? Kasi hindi ito parte ng plano mo. But this has to happen. Now, this is the universe going to do this favor for you. Although hindi ito ang kagustuhan mo, pero ito yung kailangan mangyari, ito yung dapat mangyari, no? Ito yung kagustuhan ng universe na mangyari. Kaya it will happen, no? By hook or by crook or by any means, it will happen. Pero you know what? Ang isipin mo na lang dito, ang maganda kasi dito, no? Kung ano man ang event na to na mangyayari, no, soon, sa buhay ninyo, i-align ka ng universe, no, doon sa inyong destiny. The universe is going to do this favor para sa iyo, para maiayos na ang sitwasyon ninyo, maayos ang buhay ninyo at may align ka na sa kung saan ka dapat mapunta, no? At this point sa buhay ninyo. Okay? Yun nga lang, may discomfort sa una, pero rest assured, no, that you will be in alignment with your destiny. Kaya magiging fulfilled ka dyan, magiging masaya ka dyan, magiging contented ka dyan, ano? So, we have Four of Inspiration. There is celebration, coming up. Pwedeng kasama mo dito yung mga kapamilya, maaaring magse-celebrate ka kasama yung mga kaibigan, pwedeng meron ditong isi-celebrate kang achievement or milestone sa buhay, or pwedeng achievement ng pamilya. So, pwedeng ganon din ang ganap dito. But definitely, there is okasyon or there is a pwedeng party or pwedeng pagsasamahan ninyo, no, ng mga kapamilya mo or mga mahal sa buhay. We have the Hierophant. This could be wedding.
Virgo. Baka kayo ikakasal or baka meron kang mahal sa buhay, kaibigan, ka-close mo na ikakasal at baka ikaw ay maiimbitahan dito or baka ikaw ay magiging punong abala dito sa sitwasyon na ito. Ano, Virgo? Pwede rin na ikaw ay pwede na ikaw ay magsasangguni, no, sa mga religious people or magsasangguni siguro kayo sa mga magsasangguni kayo sa mga taong katulad na lamang ng mga spiritual guide, spiritual counselor, mga gano'n, no? So, siguro kung kayo kakasal, no, baka kayo ay nagpe-pre-marriage counseling, di ba? Yung mga gano'n, uma-attend na kayo ng mga training. Ano tawag dito? Yung mga seminars, yun. Seminars bilang paghahanda, di ba, ng pag-aasawa or pagpapakasal. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga gabay po sa inyo ng universe sa ngayon. We have two of inspiration. Ayan, so meron yata kayong pinagpaplanuhan rito. Meron kayong tinitignan, ano? Maybe you are looking into opportunities, you know, na nandiyan dyan sa paligid ninyo. Maaring malayo din yung iniisip ninyo, no? 'Di ba? Meron kayong pinagpaplanuhan, meron kayong kino-consider dito na kunyari baka travel, no? Baka meron kayong kino-consider dito na mga lugar na gusto ninyong puntahan, and maybe you are doing some research, you know, tinitignan-tignan ninyo kung saan talaga kayo magandang pumunta, pwedeng ganon. Or baka tinitignan ninyo dito sa pagpaplano ninyo, you are considering a long term, 'di ba? Long term ang planong ito. So siguro ang epekto nito sa inyo would be pwedeng long term plan kasi ito, no, na siguro iniisip ninyo sa ngayon. So pwedeng ganun din ang ganap dyan. And feeling ko dito marami ng oportunidad, no, ang lumalapit sa inyo sa ngayon, Libra, no? Yun ang napipick up ko diyan. Kaya baka nasa punto kayo na you are going to make a decision, an important decision dito kasi baka marami kayong pinagpipilian, no? So, by the way, I would like to say hi muna and a shout out po sa ating beloved member na si At Maria Yui 3981 po. Maraming salamat po for your support sa channel. Temperance, maging patient lang kayo. Okay? Maging patient lang kayo kasi always remember na hindi lahat ng gusto natin mangyayari according to our timeline, diba? Maraming bagay, no? Let's always remember na maraming bagay ang beyond our control. Kaya kailangan natin na matutong magpasensya, kailangan natin na matuto tayong mag-antay, 'di ba? Be patient and learn to wait, 'di ba? Kasi kahit anong effort natin, kahit anong pilit natin, 'di ba? Kung hindi yan ukol talaga, hindi bubukol, 'di ba? If it's not meant to happen yet, it won't happen. At saka may mga bagay, 'di ba, na gusto natin pero that doesn't necessarily mean na yan ang ikakabuti natin. Kaya kung ganun man, 'di ba, kahit gustong-gusto natin, yan ang hinihingi natin sa universe. But if it's not for our highest good, 'di ba, hindi rin naman yan ibibigay. Kaya nga kailangan natin na magpasensya, kailangan natin na habang tayo nagpapasensya ay makinig tayo, no, sa gabay ng universe. Makinig tayo sa ating intuition because the universe is always sending us guidance, no? The universe is always giving us intuitive messages, nudges, signs, symbols, diba, synchronicities to guide us, diba, kung paano natin ina-navigate yung mga sitwasyon natin sa buhay. Kaya kailangan matuto tayo na maghintay, matuto tayo na magpasensya, yung ganon. Okay? So, dito, you know, you need patience. And maybe you also need to balance, no, your life.
baka kailangan din ninyo rito na tignan ang mga priorities ninyo or what are the things that you need to prioritize, no? So, what else? We have 7 of materials. Wow. So, 7 of materials, parang hinihintay nyo na rito yung yung bunga ng inyong pagsisikap. You've worked hard for this, oo, pero kailangan pa natin ng konting pasensya, kailangan pa natin ng konti pang panahon. Maybe you just need to continue to cultivate what you have done already, kasi wag ninyong madaliin yung bunga ng inyong hard work dito, kasi tulad nga ng nasabi ko kanina, everything happens in divine order and timing, 'di ba? O kahit sa tingin niyo nagawa niyo ng lahat, no? Kahit sa tingin niyo ginawa na ninyong lahat ng effort, 'di ba? Pero kailangan natin na matutong magpasensya, kasi hindi lahat ng oras or hindi lahat ng gustuhin natin yan ay ibibigay sa atin sa panahon na gusto natin. Tulad lamang nito, 'di ba? Hindi pa to ready, no? Hindi pa to ready. Although there is a promise ang universe sa inyo na kung ano man yung effort na ginawa ninyo rito, yan ay magbubunga, yan ay may magagandang resulta. Pero yun nga lang, hindi pa to ready para sa iyo. Hindi pa to ngayon ibibigay sa iyo. Kaya you need to be patient pa. Now, you need to keep waiting and continue to work on it, continue to cultivate it, no? Para nang sa gayon, mas bongga ang dadating sa iyo. Mas bongga yung magiging bunga nito. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin ang gabay sa iyo ng universe sa ngayon. We have 8 of materials. Ayan. So, ang sipag nyo, nagpapakita lang dito na kung gaano kayo kasipag, kung gaano kayo katyaga. At ang maganda rito kasi parang yung pagtatrabaho ninyo, you are enjoying what you are doing, no? So, parang masayang-masaya kayo, excited kayo lagi siguro na ginagawa ninyo kung ano ang ginagawa ninyo, diba? So, this is, parang nagpapakita ito na keep it up, no? Keep it up. Kung ano yung ginagawa mo, keep it up kasi parang dito ka din naman masaya, no? Yung parang ini-enjoy mo yung trabaho mo, maybe you are loving and liking what you are doing talaga. Baka ito yung talagang ito yung gustong-gusto mong gawin, no? Kung ano man yung siguro ito yung career na talagang minimithi mo noon pa, 'di ba? Kaya ini-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. So we have 2 of voices. Ayan. So pwedeng meron kayong desisyon na kailangan gawin dito, pero parang naguguluhan kayo. No, pwede related yan sa career ninyo, pwede related sa trabaho, no? Pwede kasi na ang iba sa inyo baka even though siguro maganda na yung trabaho ninyo, pero although napipick up ko nandito, no, Scorpio. Let's say for example, talagang ini-enjoy ninyo yung trabaho ninyo. This is what you love doing. Pero ang napipick up ko din dito, siguro iniisip din ninyo na magpalit ng career path, mag-change ng trabaho. Kasi baka may mga monetary considerations dito na iniisip kayo. Na although gustong-gusto mong gawin ang ginagawa mo sa ngayon, you're enjoying what you are doing, pero baka financially hindi kayo compensated. No? Baka meron pang ibang kumpanya na nag-o-offer sa'yo ng same na trabaho, pero mas mataas siguro ang sweldo. Parang gano'n, no? So, yun lang napipick up ko dyan, Scorpio, na pwedeng sitwasyon ninyo. Kaya siguro naguguluhan kayo ngayon. Pwedeng nalilito kayo if you are going to leave that company na pinagtatrabahuan mo, or you are going to transfer, diba, sa ibang kumpanya. You will be doing the same thing or almost the same thing, pero mas mataas ang sweldo mo doon or mas maganda ang benefits. So baka yun ang kinakagulo ng isip mo sa ngayon, and that is the decision that you need to face, no? So pwedeng ganun. So what else?
we have 9 of materials. Wow. So, tignan mo. Magbubunga din, ano? Magbubunga din na magandang, yung mo. Yung tinatrabaho mo sa ngayon. So, feeling ko, dito, if you are going to, kasi nandito siya sa kabilang dulo, no? Nasa gitna siya nitong choice na kailangan mong gawin, yung decision na kailangan mong gawin. So, siguro talaga, yung offer na to sa'yo, yung siguro kinoconsider mo na bagong trabaho or bagong kumpanyang kumukuha siguro sa'yo, baka dito mo makukuha, no, yung certain amount of money na minimithi mo na yun din ang sana ma-receive mo. 'Di ba? Na sana yun din ang maging sweldo mo, 'di ba? So po pwedeng doon sa kino-consider mong lipatan na trabaho or na kumpanya, baka doon mo makukuha ito. Doon masasatisfy yung kagustuhan mo na magkaroon din ng maraming pera, magkaroon din ng mataas na sweldo. So po pwedeng ganun ang ganap dyan. No, Scorpio. Kaya pag-isipan ninyo mabuti. Kasi maaaring this is a lucrative offer, no? Na ino-offer sa'yo ng kung sino man dito para doon ka magtrabaho sa kanila. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan pa nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga mensahe ninyo for today. Anong guidance sa inyo ng universe. We have the Sun. Okay, so napakaswerte ninyo. Mababalot kayo ngayon ng swerte. This is joy, happiness, success, material success, financial success, no? Anything na maganda, ay pwedeng dumating sa buhay ninyo sa ngayon. Mababalot kayo ng liwanag. Mabibalot kayo ng positivity, ng swerte, So, the sun is going to shed its light, no? Sa entire na sa various areas of life ninyo. Kaya po pwedeng maging maganda talaga ngayon ang inyong kalagayan. Magiging, magiging energetic, magiging maswerte, 'di ba? Magiging masaya. So, lahat na ng pwedeng magagandang pangyayari sa buhay ng tao ay pwedeng mapunta sa iyo sa ngayon. We have temperance. Ayan. So, your patience is going to pay off. Siguro, matagal din kayo naghintay, matagal kayong nagpasensya sa inyong sitwasyon sa buhay. Pero ngayon, look at that. May kasagutan na ang inyong dasal. May kasagutan na ang inyong mga minimithi or hinihingi sa universe, no? Kaya napakaswerte din ninyo, Sagittarius. Alright? Your patience is going to pay off. Sa ngayon, finally, diba? Kaya kailangan matuto tayong maghintay, matuto tayong magpasensya, kasi in God's perfect timing, diba? Mangyayari at mangyayari kung ano ang best para sa atin. So, what else? We have the Hermit. Kailangan ninyo muna ngayon na magpahinga. Kailangan ninyo na magnilay-nilay, magmuni-muni. Pwede rin kasi na siguro marami kayong ginagawa. Sobrang busy kayo lagi. Kaya you don't even have time siguro to relax. You don't even have time to replenish your lost energy. Maybe you don't even have time to magmuni-muni man lang, diba? Sa buhay ninyo, Sagittarius. Kaya pwedeng yun ang dahilan kung bakit kayo iniimbitahan na mag-solitude, na muna kayo, mag-me time, diba? Para na ma-replenish ninyo yung lost energy ninyo. Or dahil din siguro, no, Sagittarius, baka may kailangan kayong pagmuni-munihan. Maybe decision na kailangan ninyong pag-isipan mabuti. Kaya, ayun, yun ang invitation sa inyo. Huwag ka munang tatalon agad doon sa iyong desisyon. Bagkus, mag-isip-isip ka muna. Pag-isipan mo munang mabuti before you make any decision. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan pa nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga gabay sa'yo ng universe sa ngayon.
we have 5 of Voices. Ayan. So, baka conflict ito, internal conflict. Nasa meditative pose kayo dito, no? Nagma-meditation. So, maybe this is what you really need to do right now. Mag-meditate kayo, pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung gagawin ninyo. Kasi baka mayroon kayong kunyari, desisyon na gagawin, pero hindi mag-agree, no? Yung isip ninyo sa sinasabi ng puso ninyo. Pwedeng ganon, ano? Baka nako-confuse kayo. Something like that. So, there may be a need for you to think, diba? To think better. At pag-isipan ninyo mabuti, bigyan ninyo ng oras, panahon, atensyon ang bagay na to. Kasi for sure, no? This is siguro a major decision that you need to make. Kaya wag muna kayong magdedesisyon agad-agad. Wag ninyong mamadaliin ito. You need to pagnilay-nilayan muna ninyo ito para hindi ninyo pagsisihan. Okay? So, what else? We have Tower. Ayan. Lumabas din ito sa Virgo, no? Sign. So, siguro meron kayong Virgo placements din sa inyong chart. Or baka you are dealing with a Virgo, no? Parehas kayo ng energy. So, yun. Merong mga pagbabago, no, na magaganap. Pero yung pagbabagong ito, hindi ninyo ito inaasahan, hindi ninyo ito kagustuhan, hindi ito parte ng plano ninyo. But this is the divine universe going to do it for you. No, the universe is going to make you or give you a favor, no, dito, at siya nang gagawa nito para sa iyo. Maganda rito kasi meron naghihintay na magandang sitwasyon dito sa buhay ninyo. You will be in alignment with your destiny dito. You will be in alignment with your purpose, Kaya magiging masaya ka dyan, magiging fulfilled ka dyan, sa kung saan kayo dadalhin ng pagbabagong ito. Pero yun nga, sa una, when this happens, no, when this change comes in, may gulat factor ito, no? So, pwedeng mawindang ka, pwedeng ma-overwhelm ka, yung gano'n. Kasi nga, pwedeng ma-electrify ka, parang makukuryente ka, diba? Na teka lang, bakit nangyayari ito, diba? But, just embrace it, no? Wag mo nang tanungin, wag mo nang questionin ng universe dyan. Kasi, this has to happen, no? This is divine timing para sa sitwasyon na to. Kailangan nang baguhin ang sitwasyon na ito, kaya gagawin na ng universe ito para sa iyo, diba? Hindi na maghihintay ang universe na ikaw ang gumawa nito kasi in the past, meron ng mga nudges na binibigay sa iyo, no? May mga reminder na sa iyo ang universe pero in the past, pero hindi mo to siguro pinansin. Kaya ngayon, this is divine timing. Kailangan nang mangyari ang bagay na ito. Kaya talagang yan ay mangyayari na at hindi na to mapipigilan, diba? So, what else? We have 5 of Inspiration. Ayan. So, may conflict talaga, no? May gulong-gulo kayo, Capricorn. Ano to? Kailangan ninyong mag-isip-isip. Kailangan ninyong magmuni-muni. Kailangan ninyong pag-isipan mabuti ito. Kasi 5 and 5, no? So, those are changes. Maraming pagbabago, parang nababalot kayo ngayon ng pagbabago, no? Nababalot kayo ng transformation sa iba't ibang bagay siguro ito, no? Pero yun nga, may conflict may conflict. It's either conflict ito with other people or conflict ito talaga sa isip ninyo. Pwedeng naguguluhan kayo sa sarili ninyo, may internal conflict kayo, maybe because sa gulong nangyayari sa outside world ninyo. Pwedeng ganun din ang ganap dito for some of you, no? Kaya, step back po ka muna. I suggest mag-meditate ka, mag-breathing exercises ka para makalma ang sarili mo, makalma ang mga senses ng katawan mo, at nang sa gayon makapag-isip ka ng mabuti. Okay? At magdasal. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, tingnan natin kung ano yung gabay sa iyo ng universe. Sa ngayon, we have Hierophant. Ayan. So,
Baka ang iba sa inyo sa ngayon, Aquarius, maybe you are seeking for mentors, seeking for teachers, for spiritual guide, spiritual counselor. Baka meron kayong isasangguni, meron kayong gustong itanong, baka meron kayong iniisip na desisyon na kailangan gawin and gusto mong humingi ng advice sa kanila, no? So, po pwedeng gano'n ang ganap dito for some of you. Maybe you are seeking for someone that can give you an ample advice. So, what else? We have death energy. Wow. So, this is massive transformation. Merong malaking pagbabago na pwedeng maganap sa buhay ninyo sa ngayon. Merong malaking pagbabago na kailangang mangyari. You know, this is the end of an era. No? Aquarius, may pagdedesisyonan ka dito na enough is enough. Tama na to. No? Wag na natin tong patagalin pa, babaguhin ko na to, no? So, meron kang puputulin na connection dito with someone or pwedeng trabaho to, gusto mong magpalit ng trabaho, magpalit ng career path, yung mga ganon, no? So, this could be anything, no? This could be anything na gusto mong baguhin, depende yan sa inyong sitwasyon. Pero, ito na yung time na iniisip mo na it's time na para tanggalin ito sa buhay mo kasi po pwedeng negativity na lang ang hatid nito sa iyo. Negative vibes na ang hatid nito sa inyo. Kaya parang gusto mo nang baguhin ang inyong sitwasyon. You are ready to embrace newness and you are ready to embrace a new a situation, no? A new life, kumbaga. So that's good. So what else? We have Queen of Inspiration. Ayan. So, ano ka rito, no? Kung ano man ang pagbabagong ito na iniisip mo, walang makakapigil sa iyo dito. You're not going to allow anyone or anything to get in your way. You know, desidido ka na gawin ito. Kaya, gagawin mo to by hook or by crook. You're going to make this happen. Gusto mo nang baguhin. Maybe, ano ka na, alam mo yun, yung parang napagod ka na siguro sa sitwasyon na to. Kaya, talagang desidido ka na dito 100% na baguhin ang inyong sitwasyon. Putulin na yung connection mo dito sa kahit anumang negativity na ito na bumabalot sa'yo sa ngayon. No? Kaya, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, paunang gabay sa inyo ng universe, we have 5 of materials. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, Pisces, baka may problema pagdating sa pera, trabaho, negosyo, or anything na pinagkukuhanan ninyo ng inyong income. Maybe, baka may restrictions, no? Kayo pagdating sa pera sa ngayon. Baka may scarcity, no? Parang meron ditong financial constraint siguro. Kaya nalulungkot kayo na parang hindi kayo makagalaw sa ngayon kasi baka kulang talaga yung budget. Pwedeng ganun, or pwedeng wala talaga. Nasaid siguro yung budget ninyo, pwedeng ganun. Pero, huwag kayong mag-alala, no? Kasi if you are going to dwell on this problem ninyo, mas lalo kayong bababaon dyan. Diba? May liwanag, no? Although madilim ang paligid, pero may liwanag na nagpapakita sa'yo. So, this represents hope. May pag-asa. No, Pisces, may pag-asa. Kaya wag kayong malungkot, wag kayong tumambay, no, sa sitwasyon na to. Kasi there is hope dito, no. Laging may pag-asa naman talaga sa buhay. All you need to do is to reach out to someone. Reach out to people, okay? Kasi hindi tayo kailangang para masolusyonan natin ang kahit anumang problema natin, 'di ba? Kailangan nating gumalaw. Kailangan nating mag-take action kasi hindi pwedeng mag-aantay na lang tayo ng grasya, hindi pwedeng mag-aantay na lang tayo ng mga taong tutulong sa atin. Kasi or magse-save sa atin kasi buti kung alam nila kung ano nangyayari sa iyo, 'di ba? Buti kung alam nila na kailangan mo ng pera or kailangan mo ng tulong, 'di ba? What if
'Di ba? Lahat ng mga tao sa paligid ninyo busy din. Lahat ng mga kapamilya ninyo or kaibigan, 'di ba? May kanya-kanya tayong ginagawa, may kanya-kanya tayong pinagkakabalahan. So what if, 'di ba? Wala man lang nagche-check sa inyo o wala man lang nagkaroon ng time na kumausap sa iyo, 'di ba? So how would I know, 'di ba? So kaya kailangan na kung tayo may kailangan, tayo yung lalapit, no? Tayo yung mag-try na humingi ng tulong sa iba. Mag-take action tayo. Maghanap tayo ng paraan, 'di ba? Para masolusyonan natin ang problema, 'di ba? Kasi maghihintay lang tayo, ay nako, 'di ba? Hindi natin alam kung kailan dadating, 'di ba? Ang taong tutulong sa atin. Kaya kailangan natin na gumawa din tayo ng paraan. Okay? Habang tayo umaasa, habang tayo nagdadasal na may tulong na humihingi tayo ng tulong, so gumawa din tayo ng paraan, no? Dito sa spirit, dito sa physical realm, tayo yung dapat na talagang gumagalaw, nag-execute para tulungan tayo ng universe na ma-encounter natin ang kung sino man na pwedeng tumulong sa atin or ma-encounter natin yung opportunities, 'di ba, na yun ang aahon sa atin dito sa problemang ito specifically, no? So, what else? Hierophant. Ayan. So, meron tutulong sa iyo dito. Meron makakapag-advise sa iyo dito, no? So, maybe you need to look for someone, no? Na pwedeng takbuhan mo talaga to. Pwedeng meron kang lalapitan dito na siyang takbuhan mo. He or she is your go-to person whenever you have problems, whenever you have need, no, for advice. So, siguro ito yung lalapitan mo. At makakaasa ka, 'di ba, na pag may makakausap kang sensible na tao, may makakausap kang taong alam mong makakatulong sa iyo, in any shape or form, 'di ba? Hindi ka naman yan hihindian. Talagang yan ay tutulong sa iyo in any shape or form. So, what else? We have 6 of emotions. Ayan. So, meron ditong merong homecoming. So, baka ang solusyon ng iba sa inyo dito or iniisip niyo, uwi na lang muna ako. No? Uwi muna ako sa pamilya ko, uwi muna ako sa kanila. Tsaka, parang, ang napipick up ko din dito sa movie, you are also seeking for support, no? O, emotional support. Pwedeng ganon ang hinahanap ng iba sa inyo dito. Someone na magpapalakas ng inyong loob. Pwedeng gusto mong makausap yung mommy mo, gusto mo makausap yung parents mo, yung mga kapatid mo. So, pwedeng gano'n, you just want to be with them. Yun ang napipick up ko. Maybe you are also longing for their love. Maybe you are also longing for their care. Yung pagdamay nila sa'yo. Kasi, 'di ba, talagang ang most reliable din na masasandalan din natin is yung pamilya natin, hindi ba? Kadalasan. But of course, there is always an exception. Pero for most of us, siguro, 'di ba, ang sandalan natin ay pamilya. Kaya pa pwedeng naiisip ninyo sa ngayon, o pwedeng nasa malayong lugar kayo, no? Baka malayo kayo sa pamilya. Kaya naiisip ninyo sa ngayon na kung sana nandito lang yung mami ko, nandito lang yung mga kapatid ko, yung gano'n, 'di ba? Hindi ko mararanasan ang ganito. So, pwedeng may mga ganong ganapang iba sa inyo dito. Kaya, pwedeng uuwi kayo or maybe you are going to give them a call, 'di ba? Para mayroon kayong makausap. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.